Sa isang maliit na bayan, may isang babae na nagngangalang Clara na naharap sa isang mahirap na sitwasyon matapos bawasan ng malaki ang sahod ng kanyang asawa na si Michael, kasunod ng mahabang panahon ng kawalan ng trabaho. Ang bigat ng hindi inaasahang bayarin sa ospital ay lubhang bumigat sa kanyang puso, lalo na't kapos sila sa pera. Isang maulan na hapon, nakaupo si Clara sa kanilang mesa sa kusina habang muling tinitignan ang mga bayarin. Habang dumadaloy ang kanyang mga luha, napagtanto niyang aabutin ng maraming taon bago nila mabayaran kahit kalahati ng kanilang utang kung maliit na hulog lamang buwan-buwan ang kayang ibigay. Huminga siya ng malalim na nalangin para sa lakas at dinampot ang telepono upang tawagan ng opisina ng doktor. Habang naghihintay na may sumagot, ramdam niya ang bigat ng kanyang alalahanin. Halos hindi na niya ito makakayanan. Ngulit kasabay nito ay may bahid ng pag-asa. Maiintindihan kaya siya ng opisina? May maibibigay ba silang paraan para makaluwag sila? Makalipas ang maikling paghihintay, narinig niyang boses ng receptionist. Clara, nirepasyon ng doktor ang iyong account at napagpasyahan niyang burahin na ang iyong balanse. Parang kidlat na tumama ang mga salitang iyon sa kanya. Hindi niya mapigilang humagulhol sa sobrang pasasalamat. Salamat po ng sobra. Pagkababa niya ng telepono, ramdam niyang nawala ang isang napakabigat na pasanin sa kanyang balikat. Tumingala siya, luhaan pa rin, at taimtim na nagpasalamat sa Diyos. Naisip niyang itabi ang bayarin, ngunit hindi bilang paalala ng kanilang utang. Sa halip, nais niya itong gawing simbolo ng kahangahangang kabutihan ng kanilang doktor. Isang larawan ng biyayang iniaalok ng Diyos sa lahat ng humihingi ng patawaran. Naalala niya ang awit 103:12? Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon niya inalis ang ating mga pagsuway sa atin. Nang gabing iyon, binuksan niya ang kanyang Biblia at muling natagpuan ang kapayapaan sa mga pamilyar na talata. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpala, pusos ng pag-ibig. Damang-dama ni Clara ang mga salitang iyon, sumasalamin ang mga ito sa pagpapatawad na kanyang natanggap. Napagtanto niya na ang kanyang nakaraan, puno ng alalahanin at pagkakautang, ay hindi na nagtatakda ng kanyang kinabukasan. Napuno siya ng pag-asa. Dahil sa kanyang pasasalamat, sinimulan niyang ibahagi ang kanyang kwento sa iba sa kanilang komunidad. Ikinuwento niya sa church ang himala nangyari at kung paano ito'y sumasalamin sa biyaya ng Diyos, biyayang bukas para sa lahat. Bawat pakikipagtagpo ay naging pagkakataon upang magpahayag ng pasasalamat, nag-uudyok sa iba na hanapin ang habag at pagpapatawad sa kanilang mga buhay. Sa pagbabahagi ng kanyang eksperyensya, hindi lamang niya pinarangalan ang kabutihang natanggap, kundi tinanggap na din isang tungkulin na tumulong sa mga nangangailangan na makatawid sa kanilang mga pagsubok. Gaya ng doktor na nagpakita sa kanya ng kabutihan, si Clara ay naging pinagmulan din ng pag-asa at mahal sa kanilang komunidad. Nagpapaalala sa lahat na walang utang na hindi kayang patawarin. At sa kabila ng pinakamalalim na dalamhati, ang biyaya ng Diyos ang siyang pinakamaliwanag na liwanag.